lang po. Senator Risa, you were Yes, Sisi. explaining na Opo. kahit papano may panimulang ngipin na. Sige, diretso niyo po. Yes. Ayun, kasi kahit papaano executive order 'yon, 'di ba? So may panimulang kapangyarihan at ngipin na. Pero yun na nga, kaya namin sinusulong nina SP Tito at iba pang mga senador dito sa Senado at sinusulong din nina Rep. Laila sa House ang isang panukalang batas para nga by force of law mabigyan ng tamang mga kapangyarihan at saka mandato itong Independent Commission for Infrastructure. Yes po, Senator Risa, nag-anunsyo na rin po no, ang executive kung sino po yung mga itinalaga dito sa ICI, si dating DPWH Secretary Babe Singson, si Ms. Rosana Fajardo ng SGV, at si Mayor Benji Magalong po ang tatayong special advisor. Anong reaksyon niyo po dito? Well, wini-welcome ko yung pag-appoint ni Presidente ng mga miyembro dyan sa commission na iyan. Kilala naman sina Mayor Magalong bilang isa sa mga local chief executives na advocate talaga ng anti-corruption. Paigi nandun yung SGV bilang isa sa pangunahing accounting firms dito sa ating bansa. At syempre, napakamaigi na nandun si Sec Babes. Bilang siya ay dating DPWH Secretary na talagang maalam sa shop ng department na iyon at maaalala ng lahat ng panunungkulin na talagang to a very large degree na nalinis niya no yung mga operasyon nung kanyang mga tauhan at kasamang opisyal dyan sa department. So those are the kinds of track records that we need right now sa commission. Kulang pa po ng isa, i-anunsyo daw po yan soon. Pero ang sinasabi ni Representative De Lima sa amin po nitong nakaraang linggo, nakukulangan siya dun sa 3 board members lamang. Kayo po, anong tingin niyo doon? Well, maigi kung may ika-4 pa na i-appoint. The exact number is not the most important thing naman. Ang importante ay meron tayong sapat na bilang at tamang koleksyon ng mga kakayahan, track record at saka plataforma ng mga taong magbubuo ng Independent Commission for Infrastructure para naman mabigyan ng hustisya yung ating mga kababayan na talagang nag-uumapaw ang mga damdamin at saka hindi talaga matanggap ng mga katuwiran bakit umabot sa ganitong kalalang korupsyon na napakatagal na. No? So dapat talaga may ma-deliver tayong hustisya sa ating mga kababayan. Senator Risa, matanong ko lang kayo, ano ang take nyo sa mag-asawang Diskaya sa kanilang aplikasyon at request na mapasailalim sa Witness Protection Program at maging state witness? Naku, tama si SP Tito, Sir Ted, na hindi niya pinirmahan yung request na ipasok na ngayon din ang mag-asawang Diskaya sa Witness Protection Program. Kasi hindi pa nga nila nakumpleto yung testimonya nila. Nagsimula pa lang sila sa years 2022 to 2025. Nasa na yung 2016 to 2022. Nauna nang inamin ni Sara Diskaya na 2016 pa sila nagsimulang tumanggap ng malalaking national projects. Plus, yung ebidensya dun sa mga ibinubunyag na nilang mga pangalan, kulang pa yon. Plus, kung may rule ang Department of Justice na isauli muna ang perang maling kinuha nila, diba? Dapat may gawain ng ganon o at least may commitment ng ganon. So, kulang na kulang pa sa mga requisitos, kumbaga, para maging state witness or maipasok sa Witness Protection Program. Tanong nga ni SP Tito yung testimonya ba nila so far sa amin sa Blue Ribbon ay yan na ba yung tell-all or tell-half pa lang ba yun? So Senator Risa, ngayon po naman sabi nga ninyo, mainam kung pakinggan kayo ng Presidente na magkaroon ng sertifikasyon na urgent itong panukala po ninyo sa legislated act ng itong Independent Commission. Pero magpapatuloy po yung Blue Ribbon Committee sa sariling investigasyon come Thursday. Opo. Sa inyo hubang palagay, dapat lang po muna kayo magtuloy-tuloy sa inyong investigasyon pending itong ICI implementation, pati ho yung inyong panukala? Yes. Opo, dapat pong magpatuloy kami sa Blue Ribbon. I suppose magpapatuloy din yung TRICOM sa House.
And yun na nga, inaabangan ko itong Independent Commission for Infrastructure para tulong-tulong mabuo namin yung buong kwento ng korupsyong ito sa flood control projects and masimulan yung pagbigay ng hustisya sa ating mga kababayan. Marami pa pong ground kaming kailangang i-cover, Sir Ted, DJ Chacha. Dapat ma-expand yung pagsusuri sa flood control project. For example, beyond Bulacan. Kasi itong kababalaghan ng BGC Voice na bansag sa kanila ni Senping, isang probinsya pa lang yan, out of 82 provinces. Ano po? Tapos, particular sa Senado, sinusulong pa namin yung transparent budget process hanggang BICAM. Timing na timing. Itong Blue Ribbon ay kasabay ng aming budget process ngayon. So, yung naunang unanimous passing ng Senate Concurrent Resolution number 4, good start na po yun at dapat mag-build on kami dyan. Okay, sige po. So, ma'am, in the light nga po ng changes sa liderato, sa mga komite at sa mismong Senado, umugong over the weekend ang sinasabi nga nila Tito Sen at Senator Ping na fake news about pagpapalit na naman po ng leadership. Kayo ho ba? Ano ba ang inyong pakiramdam ngayon na 15 kayo sa majority, siyam ang nasa minority na kung gaano kaselan ngayon ang inyong sitwasyon? Well, dahil sumasang-ayon ako kina SP Tito at Senator Ping na fake news yang umugong over the weekend. Ang totoong-totoo ay ngayong araw na ito mismo, solid na solid ang majority sa ilalim ng liderato ni SP Tito. And talagang excited kami magpatuloy sa pagsiset up muli ng household ng Senado at pagpapaandar pa rin tuloy ng committee system sa Senado. Pati ako bilang chair ulit ng Committee on Health. So excited sa legislative agenda dyan. So, yun ang aming tututukan. Oo. Ayun, nabanggit nyo na po. Kayo nga po ngayon ang chair nitong Senate Committee on Health, kapalit po ni Senator Bongo. Congratulations muna, Senator Risa. Pero ano po bang main agenda ninyo? Ngayon po kayo'y nagbabalik dyan. Tama po ba after 8 years? Yes, after 8 years. Kaya masaya po ako. Ay, excited po talaga ako at marami-rami yung main agenda. In fact, may hinanda akong agenda para sa first 100 days ko, DJ Chacha, muli na bilang chair. Na yung layon yan ay bigyan pa rin healthy buhay ang ating mga kababayan. Top of the list, marami kasi akong natanggap na reklamo, yung opisina ko, tungkol sa kalidad ng serbisyo na natatanggap sa ilang public hospitals at aaksyonan ko po yan kaagad. Halimbawa, bala ko pong magsagawa ng random visit sa ilang public hospitals para tingnan ang kalagayan nila at malaman mula sa pasyente mismo ang daing nila. Nakarating halimbawa sa akin yung nag-viral dyan sa Facebook post na nirereklamo yung East Avenue Medical Center. Di umano, kahit simpleng pagkuha ng dugo, di daw magawa ng maayos ng ilang healthcare professionals doon. Sinabihan daw yung itong tao na overcapacity ang ospital kaya napilitan pa siyang maghanap ng wheelchair para lang ma-accommodate yung tatay niya. Sa kasamaang pala, DJ Chacha, pumanaw ang tatay niya na kanya namang sinisisi sa di umano'y kapabayaan ng East Ave Med Center. Speaking of hospitals, marami ring sumbong sa aking opisina ukol sa paglabag ng anti-hospital deposit law na sa batas na natin at yung anti-hospital detention bill na sinusulong namin ngayon. Hanggang ngayon, meron pa rin nagrereklamo na hindi pinapalabas ng mga ospital ang pasyente, ang kanilang bantay, o hindi nire-release ang labi ng pasyente kapag di makabayad. Tututukan ko po yan. Moving forward, bala ko rin simulan ang pagdinig ko sa mga barangay health centers para masigurado tunay na abot kamay ng lahat ang pagpapagamot. Isa naman sa happy bills na inihain ko at ng mga maraming kasama sa Senado, yung pagtatayo ng Philippine Geriatric Center na isang specialty hospital para sa mga senior citizens. Sisiguraduhin ko rin na protektado ang mga karapatan ng mga healthcare workers natin sa lahat ng public at lahat ng private hospitals. Patuloy ang pag-aaral ng aking opisina kung paano mas mapapabuti ang kanilang kalagayan. At tututukan din natin ang iba pang panukala
patungkol sa pagtatayo ng ospital para sa mga OFWs, para sa tuberculosis, para sa autism, at para sa mental health. At lahat ng ito, DJ Chacha, ay tungo sa pagtupad ng pangarap natin na magkaroon talaga ng universal healthcare. Nakaugnay niyan, i-convene ko na rin ang Congressional Oversight Committee on Universal Healthcare. So yan lahat ang main agenda simula ngayong first 100 days. So universal healthcare nga po na batas kung saan din po naman doon po klarong-klaro kung magkano po ang dapat tanggapin ng PhilHealth, Correct. Opo, na nakakarampatang share sa sin tax po. Yes. So ngayon ho ba ma'am na kayo po may budget hearing na meron na ba kayong kwentada kung based on the sin tax law at UHC kung magkano ba dapat ang tanggapin for this year and even next year po ng PhilHealth na subsidiya? I'll get back to you on the exact figures, Sir Ted, pero ang sigurado ay dapat yung earmarked para sa kalusugan ng ating bayan sa pamamagitan ng UHC system. Whether mula sa PhilHealth yan, mula sa General Appropriations Act na dapat gawing mas transparent and accountable, or mula sa ano pang ibang sources ng gobyerno at ng mga miyembro ng PhilHealth, dapat sa PhilHealth at sa PhilHealth lamang pumunta. Kaya pati yung kaso sa Korte Suprema, inaabangan na lang natin ang ruling niyan. Pero inaantabay talaga namin na harinawa pabalikin talaga sa PhilHealth yung kinuhang pera sa kanya last year. Opo, sige ma'am. So sabi ho ninyo, tatawag kayo ng oversight hearing dito po sa UHC implementation. Ma'am, I think you were there last time na naghumarap si Ginoong Erbosa ng DOH. Doon po sa alam niyo na ho yung hindi pa kakasundo sa zero balance billing, di ba? Alam niyo na ho ba ma'am na yung ipinapangako na zero balance billing ay parang nga lang doon sa basic na serbisyo. Ibig sabihin dapat doon ka sa ward, doon po sa charity ward ng mga ospital, para ka makakuha ng ganitong benepisyo. Pero kung ikay pasyente na dahil po sa iyong maselang kondisyon, doon ka sa semi-private o obligado kang magpribado kahit na hindi marangya, as in para lang ma-isolate ka, o kaya walang bakante sa ward, maoobliga kang mag-semi-private o mag-private room na hindi naman marangya, automatic yun, hindi ka nakasakop ng zero balance billing. Can you check on that, please? Definitely, Sir Ted. Check po namin kasi ang ganda sana ng pangako ng no balance billing na yan. Nagsimula yan para sa mga indigent na nasa public hospitals natin. Pero alam naman po natin, kahit po hindi indigent, at lalo na kung itatakbo siyempre sa emergency room para masagip yung buhay, talagang umaasa pa rin sana sa ganyang klaseng subsidiya o ganyang klaseng libreng servisyo. So yes, promise, titignan po namin paano pa dapat at maaring mapalawak coverage ng no balance billing na yan. Na isa rin sa pangako sa ilalim ng PhilHealth sa kabuoang universal healthcare system. And sa ating pong 82 provinces ngayon, Madam Senator, 40 sa mga lalawigan na ito ang walang DOH hospital na kung saan nga po doon merong zero balance billing na sinasabi ng Presidente. Tama. So yun, yung numbers din ng bilang, hindi lang yung kalidad, pero bilang ng mga hospital natin, napaka-importante itaas yun. Kung less than half lamang sa ating mga probinsya ay mayroong ospital kung saan pwedeng i-avail of yung no balance billing. So, ibig sabihin dapat sabay na sinusulong yung dalawang pillars na yan ng universal healthcare system. Yung isa, yung health facilities na yung mga ospital yan, at yung pangalawa, yung health financing o insurance na yun ang PhilHealth, na ma-extend ang no balance billing benefit sa lahat ng miyembro ng PhilHealth kahit saang mang probinsya sila. Opo, yung nga po, sana nga dito po sa inyong gagawin pong mga pagpupulong para po sa karagdagang benepisyo at doon nga po sa sinasabi nga ng iba na hindi mo naman gustong kumuha ng private room kasi nga di ba dahil lang sa sakit mo o kaya sa kawalan ng available kaya ka napupunta sa semi-private, hindi nasakop ng zero balance billing. Kailan po ma'am ang inyong target date po ng inyo pong oversight hearing, ma'am?
Sisimulan na po namin yan, Sir Ted, within these first 100 days ng pagbalik ko sa pag-chair ng komite. So, between now and December 24, dapat underway na po yung paghanap ng findings at pagbuo ng rekomendasyon niyang Congressional Oversight Committee on the UHC law. At yung individual din na isinusulong pang mga panukalang batas na referred sa aming Committee on Health. Opo. Paano po ma'am yung pong pondo na inilalaan sa mga DOH hospitals na hindi na ako pupunta sa kung sinong politiko na pag doon sa ospital na yon, doon na mismo manggagaling yung pondo na kailangan para doon sa pasyente. Hindi na ako hihingi ng MAIF pa ang tawag niyo doon, Senador? Dito? MAIF, opo. Tama. Opo. Meron ba kayong ganun pong reforma sa budget ngayon, ma'am? Yun ang isang nasa top of mind din namin na dapat mas ma-institutionalize ang mga pondo dun sa mga regular programs ng ating mga departamento. I even remember a previous conversation, si Senator Pia yata ang nagbanggit. Bakit parang every year tumataas yung halaga ng MAIP, bumababa naman comparatively yung pondo para sa ilang line items sa mismong regular DOH budget. So yes, Sir Ted, gusto naming i-reverse yan na dahil ang miyembro ng PhilHealth ay nagko-contribute sa PhilHealth, ang mamamayan nagbabayad ng buwis ng gobyerno at dapat bumalik din sa health services. So dapat hindi na kailangan dumaan sa kahit sinong politiko o otoridad. Pero yun na nga po, kung pumunta sa isang health facility, kahit hospital man pa yan, one-stop shop na siya para ma-access yung serbisyo at benepisyo dyan. Okay, sige po. Ma'am, meron lang pong mensahe dito, kasi sabi nga ho ninyo, mag-inspeksyon kayo sa mga government hospitals at random at inyo pong sisiguraduhin na functioning po itong mga ospital na ito. Doon po sa Benguet, meron pong Benguet General Hospital. No? I'm sure if you go to Baguio, pagpasok mo on the right side yan bago ka mag-fly over papunta po na city, di ba? Yes, okay. Yung Baguio Gen na yan, meron niyang construction ng bagong building, di matapos-tapos daw. Okay. Sige po. Thank you for bringing that to my attention, Sir Ted. Titignan ko rin po yun. Alam mo, just to share with you, personally, napaka special sa akin yung Baguio Gen. Kasi a long time ago, dyan po tinakbo yung late husband ko nung nag-asthma attack siya, pero nagka-heart attack. And nung dumating siya doon, sinubukan nila siyang i-revive sa ER, hindi na nakayanan . So, thank you so much for bringing Baguio Gen to my attention. At titignan ko po yun yung building nila. Opo, na hindi matapos-tapos. And then you can check siguro, baka humantong kayo sa pag-aalam kung sino kontraktor niyan. Alam niyo na ho yun? Of course. Opo. Hindi pa po, pero definitely, lalo na sa panahon ngayon. Contractor, DPWH, legislator. Diba? Lahat dapat malaman at dapat kwentas klaras. Opo. Yes, opo. Baka malaman nyo kung may connection ba yan sa isa pong mambabatas, yung kontraktor po ng naturang proyekto. O sige. So, ma'am, ito po. Ma'am, marami kaming umaasa sa inyo, ma'am, ha? Dito po sa inyong mga ipinapangako kasi ang pinag-uusapan natin kalusugan. Ano po ang inyong mensahe, ma'am? Yes, buhay. Well, maraming salamat, Sir Ted at DJ Chacha. Maraming salamat sa lahat ng tagapakinig natin ngayong umaga. Lalo na po tayong lahat na talagang concerned dito sa kalusugan. Asahan niyo po na ako po, yung opisina ko at ang Senate Committee on Health ay patuloy at mas maigi pang tututukan itong mga common concerns natin. Para nga yung pangarap ng universal healthcare, yung pangarap ng healthy buhay, makamit naman natin in our lifetime at maipamana din sa ating mga anak. Mabuhay po kayo, Sir Ted, DJ Chacha. Salamat, ma'am, and Godspeed po and good luck. Salamat. Thank you very much. Thank you. Salamat po. Mga kapatid, brothers and sisters, saan ka pa? Dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mga kapatid, mag-subscribe and follow po kayo sa social media accounts ng True Network PH. Yan po kami. Hanapin nyo lang True Network PH, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, and podcast. Mapa Apple or Spotify man yan, mahahanap nyo kami. Lahat ng mga napapanood at napapakinggan nyo po sa programa, nasa social media accounts namin yan. So, paano mga kapatid? See you sa social media!